Praise God. Ayan, pakibati ngayon katabi mo, sabi mo, blessed morning sa'yo ngayon. Ayan, ikaw ay pinagpala kasi nandito ka ngayon. Ayan, so bago ang lahat, tayo po, ini-invite ko po ulit ang lahat na tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit. And let us pray. Hallelujah. Father, pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin, Panginoong Yesus. Lord, thank you, Jesus, sa umagang ito, Panginoong Yesus, Lord God, na kami po ay nakapagbigay ng papuri sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, dalangin namin, patuloy, Jesus, na God, ino-open namin yung heart namin sa iyo, at patuloy, God, na ikaw po yung kumilos, mag-minister sa bawat buhay ng bawat isa. God, we believe, Jesus, naniniwala kami, Panginoong Yesus, na hindi kami lalabas, Lord God, sa lugar na to, na hindi mo kami pinuno ng iyong presensya, Lord God, na hindi mo kami pinuno ng pag-ibig mo, ng peace, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, patuloy, God, na ikaw po, Panginoon, ang magturo sa bawat puso, Lord God. We pray and we declare, Jesus, Ama, isang bagong buhay, Panginoon Jesus, Lord God. Ama, ang merong God, tatanggap sa iyo, God, at muli, God, mamumuhay ayon sa kalooban mo, Panginoong Yesus. Salamat, Lord God. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, ngayon naman, ngayong month of May, ayan, meron tayong, June na po pala, sorry. Naiwan sa May. Ayan, ngayong month of June, ayan, meron tayong bagong team. Ayan, ang bagong tema natin ngayon ay More of God. Ayan, napaka-exciting ng team natin ngayon. Okay, pero bago ang lahat, ayan, kasi dahil more yung ating tema natin ngayong, ayan, thank you po, ngayong month of June, ayan, so sobrang, okay, meron muna akong tanong. Ayan, umpisahan natin ang ating topic sa isang napakaseryosong tanong. Ayan. Ang tanong is, saan nga ba tayo nasanay sa buhay natin? Okay, sa panahon ngayon or ngayon, okay, saan nga ba tayo nasasanay sa buhay natin, sa araw-araw na buhay natin? Okay. Alam niyo po ba, tayo mga Pilipino, may isang linya tayo na halos naging, kumbaga default setting na siya natin, na tuwing ginagawa natin ito, ay lagi na siyang sinasabi, o sobrang common sa atin, yung katagang, pwede na. Okay, pwede na yan. And dahil more ngayon natin. Pero tayo mga Pinoy, lagi tayong na nandun tayo sa mga, lagi tayong, kumbaga, nalilimitahan tayo at laging natin sinasabi na, ay, pwede na yan. Di ba, pwede na yan. Okay, halimbawa po sa mga estudyante, di ba, nag-aim tayo ng mataas na score. Pero hindi naman tayo nagre-review. Okay, hindi naman tayo nag-aaral. Kaya ang nangyayari sa atin, parang, ay, okay lang kahit palakol lang ako. Di ba, kahit 75 pasang awa, pwede na yan. Di ba, makakapasa na yan. Okay na yan. Di ba, akala natin, okay lang, parang expression lang natin siya, pero ang totoo, dinadala natin, ang pwede na yan mindset, okay, sa ating mga buhay, sa trabaho natin, sa pamilya natin, maging sa pananampalataya natin. Kaya nga minsan, pag tinatanong tayo ng pastor natin, kamusta yung prayer mo? Prayer life mo? Nag-pray naman ako bago kumain. Pwede na yan. At least nag-pray ako. Okay na yan, pastor. Di ba, kumbaga, nasanay tayo sa ganong okay na yan, parang okay na sa'yo, nasapat lang yung pambayad sa bills, pero walang natitira. Okay na sa'yo na yung pamilya mo, hindi naman nag-aaway, pero hindi naman talaga sila nag-uusap. Parang borders lang kayo sa bahay. Pupunta lang kayo, matutulog na lang kayo, kakain na lang kayo, pero walang usap-usap. Pero ang katwiran mo, basta walang sigawan, pwede na yan. Diba, okay na yan sa bahay namin. At least walang away. Pwede na yan. Okay, pati pagsimba po natin, okay na sa'yo yung makasimba ka lang tuwing linggo para lang ma-check yung attendance natin na nag-church ka. Diba? Kahit pag-uwi mo, parang wala namang nabago sa'yo, dry ka pa rin yung puso natin. Okay? Why? Kasi para natin kinukulong natin ang isang limitadong Diyos sa loob ng, kumbaga nililimitahan natin ang Diyos sa pwede na yan. Okay, binabox natin ang Diyos natin sa salitang yon. Okay, para nating sinasabi na hanggang dito na lang ako habang buhay. Okay, ganito na lang ako habang buhay. Parang wala na akong mararating. Sagad ko na to.
Okay na to. Pwede na tong buhay na to. Pero alam niyo po ba, naniniwala ako na gustong basagin ni Holy Spirit yung ganitong nakasanayan po natin ngayon. Okay? Kung pagod na po tayo sa paulit-ulit na routine at cycle ng buhay mo, pakinggan po natin mabuti ito. Okay, huwag kang pumayag na manatili ka kung saan ka lang ngayon. Do not settle. Bakit? Okay, bakit natin sasagarin ang sarili natin sa pwede na kung hindi namang pang pwede na yung Diyos natin? Okay, we serve a God of more. Amen. Si Lord, may plano, may malaking plano at kapangyarihan na malayong-malayo sa inaasahan po natin. Okay, may more grace siya para sa mga pagkakamaling iniiyakan mo ngayon. Okay, may more purpose pa siya para sa mga araw na pakiramdam mo ay nasayang lang. He has more strength para sa mga pinagdadaanan po natin. Sino may mga pinagdadaanan? Halos lahat naman tayo. You know what? At more impact pa para sa buhay mo na hindi mo pa naiisip or nagagawa. So, pero bago tayo ma-excite sa more ni Lord, na ibubuhos ni Lord sa umagang ito, okay, bago po ito, sabi doon, before God does more through us, we need more of Him in us. Okay? Hindi pwedeng mabago ang labas kung walang nababago po sa loob. So, tingnan natin kung ano ang sinasabi po ng Bible patungkol po dito. Basahin po natin sa Ephesians chapter 3, verse 20. Ay, basahin po, sabay-sabay po tayo. Tulungan niyo po ako magbasa. Sabi, now to Him who... Amen. Amen. So, tingnan natin, yung ginamit dito, ayan, super abundant. Nakikita niyo ba? Ayan, super abundantly. Sabi doon, yung ginamit na salita dito, super abundantly more, or, parang iba tong verse, ayan, infinitely beyond. Ayan, so ang ibig sabihin lang yan, sa simpleng Tagalog, sabi doon, ubusin mo man ang lakas mo sa kapapanalangin gabi-gabi, o gamitin mo man ang buong imahinasyon mo para pangarapin ang pinakamalaking himala. Ang sabi sa Bible, pagdating mo sa dulo ng pinakamalaking pangarap mo, doon pa lang magsisimula ang kayang gawin ng Diyos. So ready na ba tayo na lumabas tayo sa kahon ng pwede na yan or just enough? Okay, ang title po pala ng pag-uusapan natin ngayon, hindi ko na makalimutan. Ayan, more of God's presence. Ayan, sabi mo sa katabi mo, more of God's presence. Ayan, number 1, presence over presence. Ayan. Presence over presence. Ayan, God's greatest gift is not a blessing, but His presence. Wow. Alam niyo, pag-uusapan natin ngayon, okay, tapatan tayo ngayon, kung totoong usapan lang bilang isang pamilya dito sa church, okay, tuwing naririnig natin ang salitang more mula kay Lord, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Pag sinabing more. Okay, ano yung unang pumapasok sa utak natin? Okay, madalas po ay material na bagay. Agad yung naiisip natin. Diba? Ang unang hugot natin, Lord, sana ibigay mo na yung higit or taasan mo yung sahod ko. Lord, more! Increase! I-increase mo yung sahod ko, Lord. Sana ma-promote ako ngayong taon. Lord, sana makabili kami ng bagong sasakyan. Bagong bahay. Okay, Lord, more! Di ba, more money? Di ba, Lord, gusto ko pa more. Okay, you know what? Mas gusto natin ang more at clear. Okay, let's be clear that na wala pong masama doon na mangarap pa tayo ng more. Tama? Hindi ka dapat mahiya na humingi tayo ng breakthrough. Okay, napakabuti at napakalaki ng puso ng Diyos natin pagdating po sa pagiging provider po niya. Okay, pero po itong pinakakailangan nating ma-realize ng malalim. Okay,
nasa simula sa series natin, so first week ng series natin, that God's greatest gift is not a blessing, but His presence. Okay, ang pinakamalaking regalo ni Lord sa'yo kailanman ay hindi yung himala, kundi yung mismong kasama mo siya. Sa madaling salita, huwag mong laging habulin yung kamay ng Diyos para sa kung ano yung kaya niyang ibigay. Kilalanin natin siya kung sino nga ba siya. Kung sino nga ba yung Diyos natin. So isipin niyo para sa isang human relationship context. Okay, isipin mo meron kang isang anak o kaya meron kang partner. Pero alam mo tuwing lalapit siya sa'yo, laging, pengi ako niyan. Di ba? Pengi po ako ng pera. Wala ko po akong pambiling ganito. Pwede po alam mo, pengi, naging kumbaga, after nilang makuha yung gusto sa'yo, tapos hindi ka na pinapansin. May ganun po ba kayong anak? Mga suwain eh. May mga ganun kayong anak na parang kung ano yung pagkailangan talaga, grabe. Nilalambing ka. Ma, ang ganda mo. Ma, ang sexy mo. Pero may kailangan pala. Okay, parang may kailangan. Okay, so pero kapag nakuha nila yung regalo o yung pera, aalis na sila. Masakit po yun, di ba? Kapag meron kang ganon, nahihingi, after hingi, tapos wala na. Okay, kumbaga parang kang ginamit bilang ATM machine. Alam mo yun? Parang ang ATM mo, sana all. Parang ang ATM machine, minsan ganyan din tayo kay Lord. Sobra nating mahal yung regalo niya, pero nakakalimutan natin kung sino ba yung mismong nagbigay. Okay, gusto kong i-share sa inyo yung kwento ng mga Israelites. Ayan, sa Exodus chapter 33. Okay, basahin po natin ulit. Ayan. Nakikita niyo ba? Ayan. Basahin po natin, sabay-sabay po ulit tayo. Verse 1, sinabi ni Yahweh, Amen. Ayan, kung makikita natin dyan, okay, matapos maglakbay sa disyerto ng ng matagal na panahon, ayan, kinausap nila si Lord. At binigyan sila ni Lord ng isang alok na mahirap tanggihan. Sabi niya, sige, ibibigay ko sa inyo, sabi ni Lord, ibibigay ko sa inyo yung promised land. Okay? Isang lupain talaga na umaagos talaga yung pagpapala, ayan. Ipagtatanggol ko kayo sa mga kaaway nyo, ayan, merong alok sa kanila si Lord. Pero, sabi doon, okay, kumbaga kung titingnan natin, napakagandang blessing to. Okay, kumbaga sa modern setting po natin, parang nakuha mo na lahat ng pangarap mo. Parang sinasabi ni Lord, sige, ibibigay ko yung pangarap mong bahay, yung pangarap mong pamilya, okay, yung pinakapangarap mo, yung future career na gusto mo, sige, ibibigay ko sa'yo. Kumbaga parang siyang gano'n na, ibibigay ni Lord sa'yo lahat ng yan. Okay, but sabi doon, pero may kasunod. Sabi doon sa verse 3, okay, but sabi doon sa verse 3, pero hindi ako sasama sa inyo. Okay, sabi ni Lord, sige, ibibigay ko sa inyo lahat yan. Itong promise land, ibibigay ko. Pero, okay, hindi ako sasama. Hindi ako sasama sa inyo. Kumbaga, grabe no, yung ibibigay yung pangarap mo, pero wala si Lord. Ibibigay ni Lord yung gusto mo. Lahat. Sige, sabihin mo ngayon. Ano yung gusto mo? Ibibigay ni Lord yan. Pero, hindi nga lang siya kasama. Pero, grabe to, no? Kung marami sa atin, kung tatanungin ngayon, baka isagot natin, ay Lord, okay lang. Wow. Okay lang, basta ibigay mo lang yung blessing. At yung pera, sige, Lord, kaya ko na to, bigay mo lang yan. Okay, pero alam nyo, kung anong sagot ni Moses kay Lord sa verse 15, ang sagot po ni Moses sa verse 15, sabi doon, sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Okay? Grabe to, no? Kumbaga, blessing na to.
blessing na to, ibibigay na ni Lord eh. Pero napakalalim po ng insight ni Moses dito. Alam niya kasi na ang promised land, gaano man to kaganda o kasagana, ay magiging isang malungkot. Magiging isang mapanganib na disyerto pa rin. Why? Kasi wala doon yung presensya ng Diyos. Okay? Pwedeng ibigay sa'yo lahat ni Lord, lahat ng gusto mo. Pero kung wala ang Diyos doon, pwedeng mapahamak pala tayo. Okay? Pwede pala na hindi ka magiging masaya. Pwede palang ibigay sa'yo ni Lord yung promotion na yan, yung course na yan, or ano pa man yan, yung pamilya na gusto mo. Pero wala si Lord, pwede kang maligaw. Okay, pwede tayong maligaw. Ang blessing ay walang totoong saysay kung wala sa buhay mo ang mismong nagpapala. Okay, walang kwenta yung blessing na yan kung wala naman pala ang Diyos doon. Okay, ano ang gagawin mo sa maraming pera kung gabi-gabi namang magulo yung isip mo at wala kang kapayapaan? Ang tagumpay sa mundong ito ay walang totoong selyo ng kaligayahan kung hindi mo naman kasama si Kristo sa tabi mo. Kaya bago natin hingiin kay Lord na dagdagan yung mga material na bagay sa paligid natin, ang unang prayer natin ngayong linggo ay, Lord, mas higit sa mga regalo at blessing mo, ang pinakakailangan ko ngayon, walang iba kundi ang presensya mo. Okay? Presence over presence palagi. Mahalaga ang presensya ng Diyos higit pa sa mga bagay na gusto mo. Okay? Mahalaga na kasama mo ang Diyos. Okay, ang sarap no, kapag may mga blessing ka natatanggap, pangarap na gusto mo na natutupad, nakasama po ang Diyos. Iba po yun. Iba kapag kasama po natin ang ating Diyos. Amen? Okay, number 1, presence over presence. Number 2, more of God's presence. Number 2, intimacy over impact. Ayan. So before God does more through us, we need more of Him in us. Okay, we need... Yeah, so sino po dito na gustong gamitin ng Diyos? Okay, lahat tayo gusto natin gamitin ng Diyos sa malaking bagay. Okay, pero lahat tayo gusto magamit. Okay, gusto nating magkaroon ng impact sa mundong ito bago ka man kunin ni Lord. Meron kang naiwang legacy, di ba? May impact kang naiwan. Okay, bago ka man kunin ni Lord, may mga tao makakaalala sa'yo, ay, etong taong to, grabe yung influence nito. Hindi bad influence, kundi mabuti yung naidulot sa buhay natin. Why? Kasi may malaking impact na nangyari sa buhay ng mga tao na nasa paligid po natin. Okay, kung gusto nating makita, mabago yung pamilya natin, sino dito gusto makita natin, no? Mabago yung family natin, maging blessing tayo sa katrabaho natin, or maging sa mga classmate natin, okay, or kung gusto nating lumago yung ministry natin sa church, you know what, maganda po yan, kasi ganyan talaga yung gusto ng Lord. Okay, pero alam nyo, may sinusunod na tamang pagkakasunod-sunod si Lord. Ito ang divine order niya sa atin. Okay, hindi ka pwedeng mag-overflow sa labas kung dry ka naman, kung tuyong-tuyo ka naman sa loob. Kung spiritually dry ka, okay, hindi tayo pwedeng mag-overflow. Okay, before God does more through us, we need more of Him in us. Okay, balikan natin yung dulo ng verse sa Ephesians chapter 3:20. Okay, sabi doon, gagawin ni Lord yung super abundantly more. Pero paano? Sabi doon, according to His power that is at work within us. Okay, within us. Okay, may keyword po dito, sabi within us. Okay, sa loob po natin. Okay, sa loob po natin. Ang problema sa atin minsan, nagmamadali tayo. Okay, gustong-gusto natin yung part na super abundantly more. Pero iniiwasan natin yung part natin. Okay, ayaw nating hawakan pero ayaw nating hawakan yung character natin sa loob. Okay, mismo you know what, ilang buwan, gusto natin ng more, Lord,
Gusto namin magkaroon ng impacts, gamitin mo kami sa ibang tao, magkaroon ng impact sa ibang tao. Pero isang taon na pala akong hindi nagbabasa ng Bible. Diba? Parang, Lord, gamitin mo ako, pero hindi naman pala nagkakaroon ng quiet time sa Lord. Oh, Lord, gamitin mo ako, pero tamad naman pala mag-church. You know what, mga kapatid, public impact will always be a result of private intimacy. Okay, kung gusto nating maging mabuting impluwensya sa mundo, kailangan muna nating matutong maupo sa paanan ni Jesus. Okay, kailangan muna nating maupo sa secret place ng pananalangin. Okay, bawasan natin yung napakadaming distractions sa mundong ito, sa social media. Okay, you know what? Dagdagan natin ang pakikinig sa ating banal na Espiritu. Sabi mo sa katabi mo, pumunta ka sa secret place at walang iba kundi ang pananalangin. Sa paanan ni Jesus. Okay? So kapag punong-puno po tayo ng presensya ng Diyos, hindi mo kailangan pilitin or i-fake yung pagiging mabuting Kristiyano mo. Okay? Kusang mag-overflow sa buhay mo yung pagmamahal ni Jesus. Okay, kusang mag-overflow yung joy na meron ka. Okay, yung supernatural power ni God. Kusa siyang mag-overflow. Hindi ko na kailangan pilitin na, mag-church ka. Hindi ka na kailangan pilitin. Or mag-share ka ng gospel, ng evangelism. Hindi ka na kailangan pilitin. Why? Kasi punong-puno ka ng presensya ng Diyos. Okay, hindi mo na kailangan i-fake na ikaw ay mabuting Kristiyano. Hindi. Kusa siyang lumalabas. Okay? Dahil, punong-puno na tayo ng presensya ng Diyos. Amen. Tapos na ako dyan. Okay, una sabi doon, more of God. Number 1 is presence over presence. Number 2, intimacy over impact. And last, yes. Amen. Okay, last is more intimacy. Ang bilis ko pala. Okay, more in intimacy. Okay, the deeper our relationship with God, the more we understand His heart. Okay, the more na lumalalim yung relasyon natin sa Lord, the more na maiintindihan po natin yung puso na meron ang Diyos. Okay, kapag sinabi nating more of God, hindi lang ito tungkol sa paghingi ng mga malalaking bagay. It is really about having more intimacy with Him. Kasi aminin natin, madalas ang relasyon natin kay Lord parang transaction na lang. Lord, ito yung gusto ko, sige. Parang Lord, ito yung kailangan ko. Nililista mo pa nga, may reimburse. Di ba, may mga pa tayo, parang transaction na lang. Kung baka lumalapit lang tayo kapag may kailangan. Kapag may problemang gusto mong iparesolba, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Okay, lumalapit lang tayo kapag may mga exam. Lord, tulungan mo ako, more wisdom. Okay, lumalapit lang tayo kay Lord kapag ang daming bills. Grabe, di ba, ang laki ng miracle ko namin. Paano ko ito babayaran, Lord? Kailangan kita. Di ba? Parang chatmate mo lang si Lord, naaalala mo lang kapag emergency. Lord, please help me. Wow. Parang chatmate na lang kayo, Lord, tulungan mo ako. Hirap na ako. Kailangan ko ng tulong mo. Pero ang totoong more na dinesign ni Lord para sa atin ay hindi lang basta alam natin yung pangalan niya. Okay, hindi lang natin siya kilala kapag may problema tayo. But kundi kilala natin pati yung puso na meron siya. Okay, isipin niyo to na parang kakilala mo. Alam niyo, may kakilala ba kayo na sa Facebook niyo lang kakilala? May mga friends na parang sa Facebook niyo lang siya kilala. Or parang hindi ka nakikita sa personal pero lagi lumalabas sa feeds mo yung niya. Nakilala mo na siya dahil lagi siya nagpo-post. Ay, may mga ganun na parang hindi mo naman kilala, nakikita mo lang siya sa malayo. Or alam mo lang, hindi mo naman, kumbaga, wala kang kaalam-alam kung sino siya, pero familiar ka lang sa mukha. Pero iba talaga pagkasama mo sa bahay. Pagkasama mo sa bahay yung tao, alam mo, kilala mo yung boses niyan.
Okay, kilala mo yung, alam mo yung amoy niyan. Alam mo pag tumapak na yung sa bahay ninyo, alam mo, papa ko yun. Di ba, alam mo yung tapak ng mga kumbaga kilala mo na eh. Kasi kasama mo sa bahay. Lagi mo nakakausap. You know what? Ganyan din po si Lord sa atin. Okay? He is inviting us into a deep intimacy with Him. Sabi po sa Matthew 6, verse 6, sabi ni Jesus, ngunit, pakibasa po yan, basahin natin, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ayan, God is inviting us, sabi doon, si Jesus, kapag sinabing nagdarasal ka, sabi doon, pumasok tayo sa isang silid. Ayan, sa isang silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong Ama na hindi na nakakakita. So, church, ang intimacy ay hindi nangyayari sa nagmamadaling, hindi lang sa 5 minuto lang na panalangin mo. Okay, di ba parang natin, Lord, 5 minutes lang, makausap lang kita. Pero hindi po nangyayari pa yung pinaka-deep na intimacy. Kailangan pa natin mag-spend ng more pa na oras. Okay, at doon, kapag mas naging intimate tayo sa Diyos, doon natin marirealize na ang ganda pala ng boses ng ating Diyos. Okay, doon mo makikita na ang ganda pala ng voice ni Lord. At doon mo marirealize na kapag yung kapayapaang hinahanap mo sa kung anong-anong bagay ay nasa paanan lang pala ni Jesus. Yung peace na hinahanap natin ay nasa paanan lang ni Jesus. At kapag nakuha mo yung intimacy na yan, hindi mo na kailangan mag-alala sa bukas mo. Dahil alam mong kilala mo yung Diyos na humahawak ng bukas mo. So let's aim for more intimacy. Kailangan i-aim po natin na mas lumalim pa yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Jesus. Okay, so as we close, ayan, sa pagtatapos natin ngayon, okay, church, sa pagtatapos natin ngayon, gusto ko pwede po ma-flash natin yung Revelation chapter 3, verse 20. Okay, sinabi ni Jesus ang isa sa pinakamatinding linya dito sa Bible. Ayan, sabi sa Revelation 3, verse 20, sabi, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me." Okay, kung titingnan natin, kung pag-iisipan natin mabuti, ang Diyos na lumikha ng buong universe, ang Diyos na may-ari ng super abundantly more, ay nandyan siya. Imagine natin si Lord, nandyan siya, nakatayo siya sa ating labas ng pintuan ng puso natin. Kumakatok siya, dahan-dahan. Ang tragedy po sa marami po sa atin, actually pinagbuksan na po natin siya. Noong una tayong naging Kristiyano, pinagbuksan na natin si Lord. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unting isinara natin yung pintuan na yun. Hinayaan nating mapuno yung heart natin ng stress sa trabaho, sa pamilya, mga takot sa mga bills, or punong-puno na ng galit yung heart natin. You know what? Iniwan natin si Jesus sa labas. At tuwing linggo, nag-church tayo, sumisigaw tayo, "Lord, give me more blessings. Give me more miracle." Pero ang sagot ni Lord sa'yo ngayon, "Anak, paano kita bibigyan ng higit pa kung ako mismo na nagpapala ay iniwan mo sa labas ng pintuan ng puso mo?" You know what? Si Jesus, hindi naghahanap ng perpektong buhay ngayon. He is just looking for open door. Tinitingnan niya kung bukas ba yung heart natin. He is just looking for an open door. Sinasabi niya sa'yo, napapagod ka na ba sa sarili mong diskarte? Napapagod ka na ba sa buhay mo ngayon? I invite you, buksan mo ulit yung puso mo.
buksan mo ulit yung heart mo. Na Lord, ayoko na sa relasyong pang-display lang or panlabas lang. I want to sit down and be close to you again. Tayo po tayong lahat. Kapatid, sa pagpikit po natin ngayon, kung pagod ka na sa malamig mong buhay, kung pagod ka na sa mundong ito, sa dami ng problema, pinagdadaanan mo, hindi alam ng mga pamilya mo, hindi mo masabi kung ano yung laman ng heart mo. Pero I wanna tell you, ngayong umagang ito, kumakatok siya sa puso mo. Ang tanong, sasalubungin mo ba yung presensya ng Diyos? Pikit po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Oh God. Sa umagang ito, ikaw at ang Diyos lang. Huwag mo munang pakialaman yung katabi mo, huwag mo munang isipin lahat ng mga distraction na pumapasok sa isip mo, lahat ng yan. Ang isipin mo lang ngayon, ikaw at ang Diyos lang. Hallelujah. Jesus, baka marami sa atin dito ngayong umaga, pumasok ka sa pinto ng church na yan, na merong mabigat na pakiramdam. Pagod ang isip, pagod ang emosyon mo, spiritual dry ka na. Ngayong umagang ito, ang paanyaya ng Ama sa atin ay bumalik ka ngayon sa secret place ninyo. Gusto natin ngayon ng kapayapaan na hindi nabibili ng pera. Yung kapayapaan na yan, hindi kayang bilhin ng pera. Gusto natin ng kagalakan. Ang kagalakan niya, hindi nakadepende sa okay ba o magulo yung sitwasyon mo ngayon. Kaya ngayong umagang ito, kung ikaw yung taong nandito ngayon at ang sigaw ng puso mo, Lord, ayoko na. Napapagod na ako sa mundong ito. Napapagod na ako sa dami kong problema na pinagdadaanan. Pagod na yung isip ko. Pagod na yung puso ko, Jesus. Na tila, Lord, gusto ko nang sumuko. But right now, Father, Ama, ako ay bumabalik sa iyong paanan, Jesus. Ang lahat ng kapaguran ko, binibigay ko sa iyo ngayon, Jesus. Lahat ng mga bagay, God, na tila nahihirapan ako, Lord God, na nagpapahirap sa akin, ng kalooban ko, ng isip ko. Today, God, sa umagang ito, binibigay ko ngayon sa iyo, Jesus. Ikaw na po, Father. Father, ikaw na po, Panginoon Yesus, Lord God. Hinahayaan ko na ang iyong mga kamay, Jesus, na ang iyong mga kamay, Jesus, ay patuloy, God, na kumilos sa aking mga puso, Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Holy Father. Come on. Talk to Jesus. Malaya ka na kausapin ngayon ang iyong Diyos, ang iyong Ama. Marahil matagal na panahon, lumayo ka sa Kanya. Marahil matagal na panahon, nakalimutan mo na meron kayong secret place ni Lord. Or meron kang quiet time sa Lord, pero sobrang ikli na lang ng oras mo. Hindi mo na naririnig yung boses ng Diyos, yung instruction ng Lord sa buhay mo. Sa umagang ito, gusto ng Diyos marinig yung boses mo. Come on, open your heart to Jesus. Puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuso.
Hallelujah. Father, we thank you, God. Salamat po sa iyo, Panginoong Yesus. Come on, pwede ba itaas natin ang ating mga kamay? Simbolo na tayo ay nagsusurrender sa ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Father, Lord, we thank you, Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoong Yesus, Lord God. Sa araw-araw, Lord God, na ikaw ay kasama namin, Panginoong Yesus. Father, Lord, we pray and we ask Jesus, ano man yung mga bagay at desire ng heart ng bawat isa na naririto, God. Lord, marami kaming pangarap. Marami kaming gusto na hinihiling sa'yo. But Jesus, Lord, sa mga oras na to, dalangin namin na samahan mo po kami. Lord, higit na mahalaga ang presensya mo sa lahat ng mga bagay na pwede naming makamit sa mundong ito. Father, ikaw, ang presensya mo, Jesus, ang pinakagusto namin. Lord, nakasama ka namin sa lahat ng gagawin naming desisyon. Lord God, lahat ng gagawin naming desisyon sa aming pamilya, sa mga anak, Panginoon, sa ministry, sa church, Lord God, sa career namin, Panginoong Jesus, Lord God. Father, Lord, kung hindi ka namin kasama, Lord, wag na lang. Because God, ayaw namin, Panginoon, na malayo sa'yo. Ayaw namin na mapahama kami, Panginoon, Lord God. Jesus, we want more of you, Father. We want you, Jesus. Ang presensya mo, Lord God, ikaw ang gusto namin, Jesus, na makasama, Panginoon Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. Salamat po sa iyo, Panginoon Yesus, Lord God. Dalangin ko, Panginoon Yesus, Lord God. Patuloy, God, na ikaw mangusap sa mga kapatiran kong ito, Lord God. We believe, Father, na patuloy, God, ng presensya mo, Lord God, ay pupunuin kami, Panginoon Yesus, Lord God. Hallelujah. Father, we declare, Lord God, mag-umapaw ang pag-ibig mo sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, we declare, Jesus, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord God, ay patuloy na, Lord, mag-overflow, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Father, we thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa joy, Lord God, na ibinibigay mo sa amin at sa mga pagpapala pa, Panginoon, Lord God, na ibibigay mo sa amin, Panginoon Jesus, Lord God. We thank you, Father. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.